Marino Pagmati VRHMC, ito po ang Istoryahang Healthy, ang podcast na may kaalaman, kaunting tawanan at talaga namang kasabik-sabik pakinggan. Welcome sa ating unang pod, ang Physician on Duty. We have Dr. Rona Ranyola, ang ating Gynae Onco. Dr. Rona, magandang hapon. Hi, good afternoon to everyone. So, dahil month of May, we are discussing cervical cancer. Ang cervical cancer po ay isa sa mga cancer na sinasabing preventable. Kaya po ngayong araw, syempre, let's meet our expert. Once again, we have Dr. Ranyola, talagang tinitingala na Gynae Onco, hindi lang po sa Albay, kundi sa buong Bicol region. Hi, good afternoon everyone. So, kagaya ng pagsabi natin, sa karamihan ng mga cancer, ang kakaiba sa cervical cancer, ito lang ang nape-prevent, naiiwasan. Pwede po nating maiwasan ang mga kababaihan na magkaroon ng cervical cancer. Doktora, para sa mga pasyente o sa mga tagapakinig natin na unang beses narinig ang cervical cancer or siguro mamaya mapag-uusapan natin ng HPV infection, ano po ang masasabi ninyo at bakit natin kailangan itong pag-usapan? Bakit natin siya kailangang pag-usapan? Number one, dahil nga preventable siya, pero marami pa rin ang may cervical cancer sa mga kababaihan. Worldwide, pangatlo siya. Naunang breast, pangalawa colorectal, pangatlong cervical cancer. Dito sa Philippines, pangalawa ang cervical cancer. Na ito ay preventable. May iwasan ng mga kababaihan magkaroon ng cervical cancer kung sila ay nagpapascreen o yung mga kabataan, nung kabataan nila ay nabakunahan sila. So, ibig sabihin po pala, doktora, masyado mataas ang numero ng babaeng apektado ng cervical cancer? Yes, madami. Kung madami po, doktora, tama ba na isipin natin na ang cervical cancer ay isa sa mga cancer na, sabi niyo kanina, preventable, number 2, kaya nating ma-screen. Ano po ba yung pamamaraan ng pag-screen natin for cervical cancer? Okay, so dahil DOH Hospital ang BRHMC, so marami tayong screening program na nagsimula noon pa. Dati hanggang ngayon, pwede pa tayong magpa-pap smear. Meron din tayong tinatawag na visual inspection using acetic acid. At ang bagong-bago po na recommended ng World Health Organization ay yung human papilloma virus screening or the HPV DNA testing na mataas ang sensitivity. Ibig sabihin nun, 80 to 90% na madidetect na meron kayong infection ng HPV. Pag sinabi natin, Dok, na mataas ang sensitivity, sabi natin kanina, ibig sabihin ba nun, kapag ka ang babae ay naging positive for HPV, automatic magiging cervical cancer yan? Dapat nating maalaman na ang HPV ay isang infection. It doesn't mean na magkakaroon ka ng cancer. Dahil ang HPV or the human papilloma virus, yan ang pinaka-common na sexually transmitted infection. Kasi hindi naman kailangan ng tinatawag nating penetrative sex. Kahit yung sexual touching na tinatawag, pwede kang mahawa ng HPV. Pero dahil nga infection to, parang sipon o yung uso yung COVID, nawawala din siya. Usually po, nawawala ang HPV infection mga after 2 to 3 years. 2 to 3 years. Ibig sabihin, doktora, pwede siyang kusang mawala? Mawawala siya ng kusa. As long as malakas siguro yung immunity. Yes, kaya po very important, immunity gap ay talagang dapat ma-address din natin. Baka yung immunity gap, di lang naman siya pang bata. Kaya even for adults, no? So, doktora, meron kasi tayong minsan na misconception, kapag po ba naging positive ka for HPV, irresponsible ka in terms of sexual activities? Hindi naman siguro kasi kahit nga sabi sexual touching lang pwede. So Skin to skin contact. Skin to skin contact pwede. So hindi natin sasabihin yung kasi ano naman yan, parang 80% of the time kumbaga mas marami ang nai-infect ng HPV kaysa sa hindi nai-infect. It's really about the exposure. Yeah, tapos parang dahil meron tayong mga sexual experiences, parang parte na rin yan kasi 80% of the time pwede ka at pwede naman talaga siyang kusang mawala after 3 years. Ibig sabihin, ano yung pinakamalaking risk
kung paano or bakit ka magkakaroon ng HPV will be sexual activity. Sexual activity. Sex, no? So, ibig sabihin nito, ito yung hindi lang naman natin pinag-uusapan ang cervical cancer per se, but we're also talking about responsible sex activities. And of course, mas gusto nating maging mas, paano ba? Mas welcoming yung environment natin tungkol sa women's health lalong-lalo na. Because I believe you're also an advocate for women's health, Doktora. Doktora, sa tagal mo as a gyne-onco, ano na yung pinakamahirap na kasong nahawakan mo in terms of cervical cancer? Kung pag-uusapan natin cervical cancer, siguro hindi natin, sasabihin natin lahat siya ay mahirap kasi nga preventable. So karamihan, ang cervical cancer kasi, even the HPV, hindi mo alam kung kailan ka na-infect. Sa ganun din sa cervical, pag minsan wala kang nararamdaman, usually pag naramdaman sila, na karamihan ay pagdudugo, nasa advanced stage na sila. Kaya karamihan ng pasyente natin na may cervical cancer, they are in the advanced stage. Stage 3, na mahirap na siyang gamutin. Ibig sabihin, late na natin silang na-detect. Nadedetect. Okay. So, kapag late natin silang na-detect, may chances pa rin po ba sila to have a better quality of life? Yes, basta magpagamot po dito sa atin, meron tayong cancer center, meron tayong radiotherapy, may chemotherapy, and soon magkakaroon tayo ng brachytherapy. Okay, so at least mas marami na po tayong serbisyong pwedeng maibigay sa mga pasyente at syempre sa pamilya dito lang po sa Bicol Regional Hospital and Medical Center. But going back, Doktora, which is more dangerous? The HPV infection or hindi ka magpa-screen? Kasi di ba sabi natin, ang nagkakos ng 99% of the time ng cervical cancer is the HPV. So, at parte ng pagkakaroon ng sexual activity ay ang HPV. So, kailangan natin ay magpa-screen palagi. Ang question lang is, lahat ba ng may HPV ay magkaka-cancer? Yung pong tinatawag na, sabi ko nga, nawawala siya after 3 years. Meron tayong tinatawag na persistent HPV, yung hindi nawawala. Yes. So parang ang natural history po kasi pag nagkaroon ka ng HPV, kailan siya nagde-develop into cancer? Meron kasi talagang nawawala yung infection, pero merong nagpe-persist at kung kailan siya magde-develop into cancer, it will take 10 to 15 years. So, during the 10 to 15 years na kung kailan ka na-infect at kung kailan ka mag-develop ng cervical cancer, magpa-screen ka para maiwasan natin magkaroon ng cervical cancer. So, kaya nga sinasabi natin, ito lang ang sakit na preventable. Wala ka pang cancer, may iwasan. Magpa-screen lang. Yes. Yun yung sinasabi natin lagi, no, that prevention is always better than cure. So, what are the other risk factors para magkaroon ng cervical cancer po, maliban sa sexual activity? Sinasabi nila, syempre, yung na-mention mo na kanina, yung immunity. So, that's why for those women na living with HIV, we screen them early, 'di ba? Yung general population, we screen them at the age of 30. Pero yung women living with HIV, we start screening them earlier, which is at the age of 25. So, what else? Siyempre yung, sabi mo nga, responsible sexual activity. So, siguro, stick to one is... Stick to one, sabi ni Doc Rona. Yes. Stick to one. Na sana yung stick to one din, stick to one pala. May stick to one ka. Ikaw, pero siya. The other one pala. Marami pala. So, hindi dapat ganun. Stick to one. Kumbaga, monogamous relationship. At saka syempre, di ba, minsan kasi, mas madaling pag-usapan ng love life kaysa pag-usapan ng screening for cervical cancer. Yes. Pero pwede mo na din insert yung HPV. Habang nag-usap ng love life, pwede na rin natin, when nagpa-screen ka na ba? Parang, yun yung sinasabi natin na, hindi lang, syempre, babae yung nagpapa-screen for cervical cancer, pero ano yung role ng isang lalaki, ng partner niya, towards screening and for the prevention? I believe malaking bagay. Ang lalaki kasi carrier. Wala silang simptomas, walang lesion, wala kang nakikita, pero they are carrier of the virus. So, tapos wala naman tayo, di ba sa statistics natin, mas marami ang babaeng may cervical cancer kes halos wala naman tayo sa statistics ng lalaking may penile cancer. Di ba? Siyempre, napag-usapan na natin yun, na case discuss, wala. Puro cervical. So, it means,
yung lalaki carrier, pero yung babae, sila yung nagkakasakit. Kumbaga, ang ending natin with cervical cancer is mas kawawa. Yung kapag ka nag-develop yung cervical cancer. But we have the screening. That's why we have this talk para ma-empower tayong lahat na magpa-screen. Sabi mo, Doktora, kanina, we have different forms of screening tulad ng pap smear, no? Visual inspection using acetic acid. Basically, yung acetic acid po ay Suka. suka. Meron po ba tayong brand? I-blip na lang natin yon. Baka bigla tayo mag-promote. And syempre yung HPV DNA testing. Lahat po ba yung, Doktora, ay available dito sa atin sa BR? Yes, available sa atin. At ang good news to everyone, dahil sabi ko nga, ang pinakamaganda is yung the HPV DNA. So, which is like worth 8,500, pero dito po, 8,500 sa labas? napakamura yan sa labas, oo. Pero dito, libre. They just have to come and be screened. Yun po pala yung pinakamaganda doon. No? Kasi minsan, may idea na, pero hindi natin alam kung saan tayo pupunta. So it's like, we are opening the doors ng BRHMC para po sa ating listeners, lalong-lalo na po sa mga kababaihan na pwedeng nagkakaroon ng HPV infection or for those people na gusto lang makasigurado na healthier sila. Kasi syempre, pinag-uusapan natin yung cervical cancer. Meron tayong treatment, sabi ni Dr. Aranyola, and it's also available here. However, gaano po ang chances na dahil late na yung nakita natin ng cervical cancer, baka sabihin na po natin na may mga nawawalang buhay because of it. Mataas po ba dito sa Bicol region? Siguro kasi most of them are in the advanced stage. Siguro po yung iba magtatanong, pwede po bang mamana? Hindi po, kasi nga dahil sa infection siya. Pero kapag gano'n, Doktora, paano kung may nagtanong, Doktora, ako po ay may diabetes, may hypertension, or ako po ay nagsisigarilyo, or may bisyo po, magkakaroon po ba ng pagbabago yung chances nila? Lalo na sa pagsisigarilyo. Isa din yan sa, di natin na-mention kanina, ang smoking ay associated sa increased risk ng cervical cancer. Paano daw kapag second-hand smoking? Pwede din siguro baka the nicotine, di ba? So, meron nga po ngayon, di ba, tinatawag na third-hand smoking na rin. But we'll be discussing more of that next time. Doktora, kung meron tayong isang notion or misconception about HPV and cervical cancer na gusto mong tanggalin, na gusto mong iklarado sa mga isip at syempre sa mga utak ng ating listeners, what would that be? Na wag matakot magpa-screen for HPV. At hindi naman, kasi ang iba kasi parang nagkakaroon sila ng nagkakaroon sila ng psychological stress na may infection sila, nag-away na sila ng asawa nila, which is hindi dapat ganun kasi hindi nga natin alam kung kanino mo siya nakuha. So, the thing is, pag nagkaroon ka ng infection ng HPV is that at least natitreat natin, na-monitor at may iwasan natin, kaya nating iwasan at sugpuin ang cervical cancer through screening. Yes, Doktora. It's also very important no, na sa social media pa lang po ay pinapalaganap na natin kung ano yung tamang information about it. Kasi social media pwedeng negative, pwedeng positive yung naibibigay sa atin. Kaya po, Doktora, kung meron tayong panawagan sa mga kababaihang nakikinig sa atin ngayon, pwede nyo po silang bigyan ng inyong mensahe. So, para po sa mga kababaihan na ang edad 30 to 65 years old, lalong-lalo na ngayong month of May, meron tayong libreng cervical cancer screening at ginagamit natin dito sa BRHMC ay yung HPV DNA testing. So, libre po ito. Pumunta lang po kayo dito sa Family Clinic every day. Or kung gusto nyo sa Bicol Cancer Center, we have it every Tuesday and Thursday morning. Available po palagi ang kit. Alright. Doktora, meron tayo dito ibang katanungan. Also from the residents and of course from the doctors ng BRHMC. So we'll be having 3 questions ngayon. Madami po ang nag-a-associate ng HPV sa babae lamang. Pero involved din ang partners. So ano ang panawagan mo sa mga partners ng kababaihang listeners natin? Ang pinakamaganda talaga is the monogamous. Di ba nung elementary tayo, saving yourself, yung mga ganun. Pero parang hindi na rin yata siguro uso ngayon. But sometimes using condom, it can help. Hindi 100%, but it can help. Can reduce. Reduce in a way. Kasi hindi naman covered lahat, di ba? Tsaka pwede nga talaga yung skin-to-skin contact.
So, second question would be, bakit po hanggang ngayon may hiya o takot pa rin ang kababaihan tungkol sa reproductive health? Siguro kasi ang Pilipina by nature mahiyain tayo. So Kimi nga daw po. kailangan nating may tapis palagi. So sa ating mga clinic, lalo na sa ating mga resident doctors, palagi nating iisipin yung mga hiya. So, nagpo-provide naman tayo ng care, and then we are always sensitive to the issue, women's issue. Tsaka syempre, we promote yung privacy, confidentiality, lalong-lalo ng mga pasyente po natin. And Dr., last question would be, one message na masasabi mo in 2032, kasi di ba, I think yun yung goal natin. 2030. 2030 na wala ng Malasan yung cervical cancer. malasin yung cervical cancer. 90-70-90. Pero the sad part is that dahil nga hindi ang ano po kasi meron call ang World Health Organization that by year 2030 90% of children which should be vaccinated, 70% of eligible women be screened twice, 2 beses ng HPV DNA testing, at yung may mga lesion, 90% of them should be treated. Pero sad to say nga, dito, lalong sa Bicol region, hindi natin ma-achieve yung 70% women. Challenging pa siya, no? That's around, dito lang sa province of Albay, based on census, that's around 300,000 women. Ganun kadami. Tapos, hindi natin na-screen, nakita ko yung census, hindi, ang na-screen lang natin is less than 1%. So that's like ilan? So, that's like around napakababa. So, kailangan natin mas maging aware po ang ating tagapakinig. Mas maging aware tayo na yung serbisyo ay naandyan, abot kami natin pala. So, anong mangyayari kung hindi natin ma-achieve, which is parang yun na nga, hindi natin ma-achieve yung 90, 70, 90, mahirap talaga. So, ang sinet ng DOH, instead of the 1%, increase lang natin to 5%. Pero, kahit kung hindi natin ma-achieve yung 90, 70, 90, magdo-double ang number ng patients with cervical cancer and double yung morbidity and mortality from cervical cancer. That's why, ako, ang pananaw ko, the cervical cancer, it is collaborative effort for everyone. Hindi lang sa gynae-onco, it's everyone. Even, sabi ko nga kanina, sa family med, internal medicine, even sa school teacher. Sa Hong Kong daw, part of their, sa high school curriculum nila, included ang cervical cancer into their curriculum, tinuturuan nila sa health education. Kasi kakaiba po talaga ang cervical cancer because infection kasi siya. It's based on, and you can prevent the cancer. Di ba? Ang ibang cancer, madidetect mo sila with the lesion already. Ito, Minsan nasa genes sila. Diba? Pero ito talaga infection and it is preventable. Yes. Siguro, one of the best ways to prevent is, of course, sabi nyo nga po kanina, responsible sexual activity, monogamous. But how about sa mga batang wala pang sexual activity? Ayun. Ang kagandahan po ng ating libre ang bakuna. Meron tayong bakuna. Nag-tie up na po ang DOH with the DepEd, yung school-based immunization, and expand nila To include HPV vaccines sa mga bata. Yes. Pero, Doktora, ano yung age range natin na talaga ito yung gusto nating mabakunahan? Yung sa DOH program natin, kasi DOH hospital tayo, libre po ang bakuna ng mga bata na 9 to 15. Tapos ang kaganda, nag-adjust na rin ang DOH na yung, like last year, we were given 300 vaccine. So, wala na yung dumating ang isang bata, pag may bakuna dyan, babakunahan ka, bibigay. Okay, that's also very good. So, siguro panapos na salita ngayon, ngayong May po ay pinagdiriwang natin ng cervical cancer awareness with the theme, babae, mahalaga ka. Doktora, bakit mahalagang malaman ng babae na siya ay mahalaga? Kasi ang babae ay malaki ang role natin sa workforce, sa family workforce, sa education, lahat. Importante tayo. We are 50% of the population. Kaya ayaw natin kayong magkasakit, lalo na sa sakit na may iwasan. Yes. Siyempre,
May mga nanay tayo. May kapatid siguro tayong babae, may tita, may lola. Binibigyan natin sila ng alaga sa pamamagitan ng prevention and of course, maagang pagpapascreen. Once again, we have Dr. Rona Ranyola, ang ating physician on duty. At ito, ang Istoryahang Healthy ng BRHMC. Ako po si Dr. Breeze. Magandang hapon at marhay na pagmati.